Sa kuhayan ng CCTV sa Mandaue, Cebu, magkasunod na lumabas ang dalawang sasakyan ng LTO sa isang kanto sa A. Soriano Avenue. Iniwasan ng isang siklista ang ikalawang LTO vehicle. Ang isa pang siklista sa likod dumiretso at tumama sa naunang siklista na maya-maya ay natumba. Doon na siya nasagasaan at pumailalim sa patrol vehicle ng LTO. Ayon sa LTO Region 7, galing sa operasyon ng kanilang mga tauhan at hindi napansin ang siklistang natumba sa kalsada. Sa police station, nag-usap para sa isang kasunduan ng driver ng sasakyan ng LTO at siklistang nakabangga sa isa pang siklista. Nagpapagaling naman sa ospital ang natumbang siklista. Patay na pero kumukubra pa rin ang pensyon. Yan po ang nabisto ng ilang taga-Maynila nang mapansin nilang pirmado sa listahan ng mga nakatanggap ng pensyon ang pangalan ng ilang kaanak nilang matagal ng patay. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Halos 4 na taon ng patay ang 84 years old na si Santos Conde, residente ng isang barangay sa Santa Ana, Maynila. Pero nagtaka ang kanyang kaanak na mayroong nagkiklaim umano ng social pension niya na 500 piso kada buwan mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Bukod kay Santos, may kumukuha rin daw sa pensyon ng kanyang bayaw na si Efren de la Rosa na 4 na taon na rin patay. Ang kapatid ni Efren na kumuha ng sariling pensyon ang nakakita na nasa listahan pa ang kanyang kapatid. Agad daw silang dumulog sa Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA ng Manila LGU. Doon nila nakita na may mga nakapirma sa pangalan ni Efren at Santos para sa payout ng January 2026 hanggang March 2026. Hindi rin daw bababa sa 10 senior citizens sa nasabing barangay ang patay na, pero nasa listahan pa rin at may kumukuha rin ng kanilang pensyon. The worst thing is nakakapag-payout sila and then may signatures pa. Ang malala sir, napipirmahan nila, hindi doktor nila yung signatures. Ayon kay Dara, mga opisyal ng barangay lang ang may authority na humawak ng dokumento para sa payout sa benepisyaryo. Nang matuklasan nila at ilapit sa OSCA, lumapit daw sa kanilang kapitan ng barangay. Iginiit daw na wala siyang alam sa nangyari. Biruin niyo sir, 4 years. Sa 4 years na yun, kung hindi pa makita nung tita ko yung signature nung tito ko, hindi nila i-declare yung mga senior na patay na. Nagmamakaawa yung chairman namin. Biglang sabi na baka naman pwedeng iurong na lang kung anong gagawin. Ibibigay ko yung sahod nung dalawa, iurong nyo lang. Maling-mali, hustisya. Desidido ang pamilya ni Dara na ituloy ang reklamo laban sa barangay officials na sangkot umano. Ang asawa ni Lolo Santos na si Elsa, hindi makapaniwala sa nangyari. Malapit daw sa kanilang pamilya ang kapitan at sekretary ng barangay. Hindi ho namin akalain na gagawin niya sa pamilya namin ng ganyan. Ang hirap po ba tanggapin na ganun? Kasi alam ho ng buong barangay kung gaano kami kahirap. Narito ako sa mismong barangay hall na inirereklamo ng ilang residente. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay pero ayon sa ilang naka-duty na tanod, walang mga opisyal ng barangay na naka-duty sa mga oras na ito. Bukod sa investigasyon ng OSCA, dumulog na rin kanina sa istasyon ng pulisya ang pamilya ni Dara para magsampa ng reklamo. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Kabilang narito ang malversation of public funds, falsification of public documents at estafa. Ayon naman sa DILG, aalamin muna nila ang katotohanan sa likod ng kwento bago magbigay ng komento. Hinihintay pa namin ang tugon ng Manila LGU kaugnay sa nangyari. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Friday latest, proud ang cast at production team ng Kapuso animated docu-film na 58 sa kanilang Philippine premiere sa Cinemalaya 2026. After mag-compete at ipalabas sa iba't ibang film festivals abroad, masaya raw ang bidang si Glyza De Castro na mapapanood na rin ang 58 dito sa bansa. Ang paksa ng pelikula na 2009 Maguindanao Massacre, isa raw sa mga kwentong hindi dapat kalimutan ng mga Pilipino. Present si Glyza sa Cinemalaya premiere nito, iba pang cast members at bumuo ng pelikula. Dumalo rin si Reyna Fe Castillo, ang ginampanang karakter ni Glyza sa docu-film. Hindi napigilang maluha ni Glyza sa post-screening speech ni Castillo. So ikaw ang tapang niyo po, tapos sabi niya, naubos na po yung takot ko sa buhay. So parang bilang babae din, nakaka-inspire na sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa buhay, na nandito pa rin siya lumalaban.
Full support din ang ilang mahal sa buhay ni late veteran actor Ricky Davao, ang bumida bilang bebot momay sa pelikula o ang 58th victim ng Maguindanao Massacre. Kabilang sa mga nanood ang anak niyang si Ricky May Davao at partner na si Mayat Malca. Present din ang award-winning Kapuso journalist host na si Jessica Soho at ilang Kapuso officers sa pangunguna ni GMA Public Affairs Senior Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdeleon. Sa iba pang balita, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court ang suspensyon nito sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Hanggang kahapon lang dapat ang bisa ng Temporary Restraining Order na inilabas ng Pasig RTC noong July 24. Pero naglabas ito kahapon ng preliminary injunction laban sa taas sahod. Ibig sabihin, hindi pa rin matatanggap ang unang tranche ng wage hike na 60 pesos kada araw. Nakasaad sa utos ng korte na posibleng mauwi sa job termination ng mga manggagawa kung ipatutupad na ang dagdag sahod. Mas malalang sitwasyon daw ito kaysa sa pansamantalang pagharang sa aumento sa sahod. Kinundi na ng ilang labor groups ang preliminary injunction. Sabi ng Trade Union Congress of the Philippines, hihiling sila na bawiin yan ng korte. Ayon naman sa grupong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, maliit na nga ang 60 pesos na aumento kumpara sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Bakit ipinagkait pa? Giit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, malinaw sa Article 126 ng Labor Code na bawal maglabas ng anumang TRO o injunction ng anumang korte laban sa wage order. Wala pang bagong pahayag ang DOLE. Bago lumabas ang preliminary injunction, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na igigit din nila ang Article 126 ng Labor Code. Kinontra ng Department of Justice ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang jurisdiction ang Quezon City Regional Trial Court sa kasong grave threats laban sa bise. Para sa Malacanang, kulang pa raw ang isinampang kaso ng DOJ laban kay VP Duterte. Balitang hatid ni Darlene Kay. Nag-file ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash o pagbabasura sa isinampang kasong grave threats ng Department of Justice laban sa bise. Ang kaso, nagugat sa mga pahayag ni Duterte sa live stream na may kinontrata na raw siyang gunman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, unang ginang at nakaupo noong speaker. Sakaling may pumatay sa kanya. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ayon sa abogado ng bise, wala raw jurisdiksyon ang Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Nauna nang sinabi ng kanyang kampo na hindi maaaring ipagsakdal ang bise dahil ang akusasyong pagbabanta sa Pangulo nakapaloob din sa impeachment case laban kay Duterte. Kinontra ito ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion. Wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Binigyan ng korte ng 5 araw para magsumite ng komento sa motion to quash ni Duterte. Isinampa ng DOJ ang kasong grave threats laban sa bise pero ibinasura naman ito ang rekomendasyon ng NBI na pagsasampa rin ng kasong inciting to sedition. Kaya naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi sapat ang naging resolusyon ng DOJ. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yun po ang pananaw ng ating Palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA News. Update tayo sa ilang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan kung saan humupa na ang baha.
May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, mahina hanggang katamtamang lakas ng pagulan ang nararanasan sa ilang bahagi ng Pangasinan ngayong Biyernes, August 14. Kaya paalala ng PDRRMO sa publiko, iba yung pag-iingat lalo na yung mga nakatira malapit sa mga ilog. Humupa na ang baha sa ilang barangay sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Isa rito ang barangay Dinalawan na nitong mga nakaraang araw lang nakaranas ng pagbaha. Ngunit mabilis din daw humupa dahil sa paghina ng mga pag-ulan. At para mabawasan pa ang mga naipong tubig at mga putik dulot ng baha, nagbayanihan ang mga residente at barangay council sa pagtatambak ng lupa sa ilang binahang sitio. Bumaba na rin ang antas ng baha sa mga kakalsadahan sa bayan ng Kalasyaw. Gayunman, ayon sa Kalasyaw MDRRMO, 21 barangays pa rin ang nananatiling lubog sa baha. Aabot sa 4 na talampakan ang pinakamataas na antas ng baha na naitala sa bayan. Sa huling tala ng Office of Civil Defense Region 1, bumaba na sa 57 barangays ang nananatiling baha sa buong Ilocos Region. 86 na rin sa mga barangay ang tuluyan na raw na humupa ang baha. Rafi, sa kabuang datos ng Civil Defense ay umabot na sa mahigit 240,000 na pamilya, katumbas ng mahigit 800,000 individual ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at hagupit ng habagat sa buong Ilocos Region. Rafi. Maraming salamat, Cindy Salvacio ng GMA Regional TV.